Wala nang isang buwan nang nalalabi sa 2025, ngunit nahaharap muli ngayon sa panibagong kaso si Vice President Sara Duterte. Ang bagong kasong plunder at graft, kaugnay pa rin ng umano'y maanumalyang paglulustay ng confidential funds ng Department of Education o DepEd sa panahon na siya pa ang kalihim ng kagawaran. Si Crisa Lopez magbabalita. Sinampahan ng kasong plunder at graft sa Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President dahil sa umunoy maling paggamit ng 612.5 million pesos ng confidential fund. Ilan sa mga naghain ng reklamo ay mula sa mga civil society, kabilang ang Ramon Magsaysay awardee na si Father Flaviano Villanueva, dating Finance Undersecretary Cielo Magno, running priest Robert Reyes, former Presidential Advisor Jing Deles, University of the Philippines Professor Silva Claudio. Bukod kay Duterte, nahaharap sa kaso sina Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, OBP officials Rosalyn Sanchez, Julieta Villa del Rey, Sunshine Fajarda at Gina Acosta, former OBP spokesperson Attorney Michael Wesley Poa, former education officials Annalyn Sevilla, Gloria Mercado, Runa Catalan, Edward Pajarda at ilan pang opisyal mula sa DepEd at OPP. Kinasuhan din ng bribery, malversation, violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Samantala, pahayag ng Malacanang na kung mayroong basehan at kalakip ng reklamo ang mga ebidensya na nagpapatunay sa paglabag ng Vice Presidente, mas mainam anya itong maimbestigahan. Ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso ang Vice Presidente. Depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Para sa Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat isip.